At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. At ito ang handog na inyong kukunin sa kanila, ginto at pilak at tanso. At kayong bughaw, kulay ube at pula, at lino at balahibo ng kambing. At mga balat ng lalaking tupa na tinina sa pula, at mga balat ng poka, at kahoy na akasya. Langis sa ilawan, mga espesya sa langis na pangpahid, at sa mabangong pangsuob. Mga batong onyx at mga batong pangkalupkop sa ephod at sa pectoral. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ayon sa lahat na aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan yaon ay gayon ninyo gagawin. At sila'y gagawa ng isang kaban na kahoy na akasya na may 2 sikot kalahati ang haba niyaon at may 1 sikot kalahati ang luwang niyaon at may 1 sikot kalahati ang taas niyaon. At iyong babalutin ng tag-anas na ginto, sa loob at sa labas ay iyong babalutin, at igagawa mo sa ibabaw ng isang kornisa sa palibot. At ipagbubo mo ng 4 na argolyang ginto, at ipaglalagay mo sa 4 na paa niyaon, at 2 argolya ang mapapa sa isang tagiliran niyaon, at 2 argolya sa kabilang tagiliran niyaon. At gagawa ka ng mga pingga na kahoy na akasya at iyong babalutin ng ginto. At iyong isusuot ang mga pingga sa loob ng mga argolya sa mga tagiliran ng kaban upang mabuhat ang kaban. Ang mga pingga ay masusuot sa loob ng mga argolya ng kaban. Hindi aalisin doon. At iyong isisilid sa kaban ang mga pinalalagdaan ng patotoo na aking ibibigay sa iyo. At gagawa ka ng isang luklukan ng awa na tag-anas na ginto na may 2 sikot kalahati ang haba niyaon at may 1 sikot kalahati ang luwang niyaon. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang isang kerubin sa isang dulo at ang isang kerubin sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga kerubin sa 2 dulo niyaon. At ibubuka ng mga kerubin ng kanilang mga pakpak na paitaas na nililiman ng luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak na ang kanilang mukha ay nagkakaharap sa dakong luklukan ng awa. Hihaharap ang mga mukha ng mga kerubin. At inyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patotoo na aking ibibigay sa iyo. At diya'y makikipagkita ako sa iyo at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa sa gitna ng 2 kerubin na nasa ibabaw ng kaban ng patotoo tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel.
At gagawa ka ng isang dulang na kahoy na akasya na may 2 siko ang haba niyaon at 1 siko ang luwang niyaon at 1 sikot kalahati ang taas niyaon. At iyong babalutin ng tag-anas na ginto at igagawa mo ng isang kornisang ginto sa palibot. At igagawa mo ng isang gilid na may isang palad ng kamay ang luwang sa palibot. At igagawa mo ng isang kornisang ginto ang palibot ng gilid niyaon. At igagawa mo ng 4 na argolyang ginto at ilalagay mo ang mga argolya sa 4 na sulok na ukol sa 4 na paa niyaon. Malalapit sa gilid ang mga argolya sa daraanan ng mga pingga upang madala ang dulang. At gagawin mo ang mga pingga na kahoy na akasya at iyong babalutin ng ginto upang ang dulang ay madala ng mga yaon. At gagawa ka ng mga pinggan niyaon at ng mga kutsara niyaon at ng mga kopa niyaon at ng mga tasa niyaon na pagbubuhusan na iyong gagawin tag-anas na ginto. At ilalagay mo sa dulang ang tinapay na handog sa harap ko na palagi. At gagawa ka ng isang kandelerong tag-anas na ginto. Yari sa pamukpok gagawin mo ang kandelero, ang tuntungan niyaon, at ang haligi niyaon, ang mga kopa niyaon, ang mga glopito niyaon, at ang mga bulaklak niyaon ay mga kaputol. At magkakaroon ng 6 na sangang lumalabas sa mga tagiliran niyaon. 3 sanga ng kandelero sa isang tagiliran niyaon, at ang 3 sanga ng kandelero ay sa kabilang tagiliran niyaon. At magkakaroon ng 3 kopang anyong bulaklak ng almendro sa isang sanga, isang globito at isang bulaklak. At 3 kopang anyong bulaklak ng almendro sa kabilang sanga, sa isang globito at sa isang bulaklak. At gayon sa 6 na sangang lumalabas sa kandelero. At sa haligi ng kandelero ay magkakaroon ng 4 na kopang anyong bulaklak ng almendro, 10 ng mga globito niyaon, at ng mga bulaklak niyaon. At magkakaroon ng isang globito sa ilalim ng 2 sa mga sanga, at isang globito sa ilalim ng kabilang 2 sa mga sanga na kaputol niyaon, at isang globito sa ilalim ng 2 sangang nalalabi ayon sa 6 na sanga na lumalabas sa kandelero. Ang magiging mga globito at mga sanga niyaon ay kaputol. Kabuuan niyaon ay sa lamang putol na yari sa pamukpok na tag-anas na ginto. At igagawa mo ng kanyang mga ilawan na 7 at kanilang sisindihan ang mga ilawan niyaon upang lumiwanag sa dakong tapat ng kandelero. At ang magiging mga gunting at mga pinggan niyaon ay tag-anas na ginto. 1 talentong tag-anas na ginto gagawin, 10 ng lahat ng kasangkapang ito. At ingatan mo na iyong gawin ayon sa anyo ng mga yaon na pinakita ko sa iyo sa bundok